وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. Ito na ang pangpitong araw sa lectures natin. Diretso tayo sa mga question para hindi maiipon ang mga katanungan. Ang tatlong katanungan na ito ay iisa lamang, no? Tatlong tao siguro, pero iba-iba ang tono ng pagtatanong. Pero ang message is iisa lang. Ang mensahe isa lang tungkol sa why the swine or the pork is forbidden in Islam. Parang ganoon ang question, no? So, ito ang tanong. Bakit ang isang Muslim ay di kumakain ng baboy? Yun ang first question, no? Itong pangalawa, pareho din. Bakit pala hindi pwedeng kain ng Islam ang pig? Siguro, parang ganun din, no? Bakit pala hindi pwedeng kain ng Islam ang pig? Yan, isa lang yan. Ang pangatlong question ay, Sir, magkasala ba ang isang Muslim, magkasala ba ang isang Islam na nagkakain ng PIG, pero hindi niya alam na yun pala ay PIG? Yun ang katanungan na tatlo, pero iisa lamang ang mensahe noon, no? Bakit ang pork ay forbidden sa Islam? Ganon lang yun dapat ang tanong. Sino ang answer sa inyo? Sino ang matapang sa inyo mag-answer, no? Sino ang matapang sa inyo mag-answer, no? Ang nahihiya ay kalaban. Bismillahirrahmanirrahim. Ang kasagutan tungkol sa pagtatanong na yun ay unang-una makikita natin sa Suratu Al-Baqarah. Sa Suratu Al-Baqarah, verse 173. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innama, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innama harrama alaykumul mitata wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla lakum wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama harrama alaykum. Mawa na harrama. Ano ibig sabihin ng harrama? Yani, pinagbabawal, no? Pinagbabawal sa inyo ang mita. Anong mita? Yani, yung hayop na namatay, yung patay na hayop. Mita, yani, hayop na namatay. Or sa hukuman ng Islam, ang hayop na hindi kinatay sa pangalan
But sa pangalan ng Islamicong principle o kaya Islamic principle o hindi kinatay sa pangalan ng Islam, ang pagtawag doon ay mita. Mayyit, yani patay, no? So, sabi ng Diyos, ipinagbabawas sa inyo unang-una ang mga hayop na namatay or kinatay na hindi sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Islam. Waddam at saka yung dam, yung dugo ng hayop, no? Yung pagkatapos na kinatay, yung dugo na yun ay kinukuha at anong tawag doon? Dugo? Dinuguan. Dinuguan. Hindi yung pwede sa isang haram, sabi na sa inyo ang dugo na yun. Walahmul khinzir at saka yung karne ng baboy. Wama uhilla bihi li ghairillah at saka yung mga karne o kaya hayop na kinatay, sinakripisyo para ialay sa mga Diyos-Diyosan. Yani kung sa banda ng Central Mindanao or sa Luzon, mayroong yung mga grupo na nag-aalay ng halimbawa kambing para sa isang spiritual activities. So sabi ng Diyos, kahit na kinatay siya, sa pamamagitan ng Chris, hindi din yung pwede kainin dahil inaalay sa Diyos-Diyosan. So, yun ang apat na bagay or apat na bagay na hindi kainin. Ang one of those is lahmul khinzir. Isa yun. Ang pangalawa ay matatagpuan din natin sa Suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah, verse number 3. The same din ang content ng ayat o kaya verse tungkol din sa lahmul khinzir na hindi din pwedeng kainin ng mga Muslim. So, alam natin lahat na Islam is a holistic life na kung saan hinalagaan ng Islam ang ating physical, emotional at spiritual well-being ng isang Muslim. So we as a Muslim, tayo bilang isang Muslim na kung ano man ang sinabi ng Diyos, dapat yun ang gagawin natin. So, ipinagbabawal sa Muslim sa Quran, Suratul Ma'idah, verse 3, Suratul An'am, 145, at Suratul Baqarah, 173. Ang pork ay haram sa Muslim. Bakit tinaram ang pork sa Muslim? Bakit? Itong sa Suratul An'am 145, ang pinagkaibahan lang sa ibang sura ay sinabi dito, it is exclusively explained by God, by Allah. Sabi niya, rijsun, fa'innahu, yan, lahmul khinzir, fa'innahu rijsun. Sabi niya, itong karne ng baboy ay unclean. Unclean. Sabi niya, marumi. Yun lang pinagkaibahan sa Suratul Al-Imran. Fa'innahu rijsun. Yani, hindi dalisay yung laman o kaya karne ng baboy. Bakit nga yun hindi dalisay? No? Or hindi pure? Hindi lang sa Quran na pinagbabawal. Tingnan mo sa Bible. Sa Leviticus, para maniwala yung mga kapatid natin na makarinig, no? Hindi lang Quran ang nagbabawal noon. Sa Leviticus, chapter 11, verse 7 and 8.
sabi niya, itong sa verse 7 and 8 na yan, the flesh of the pig or pork is unclean to you. Sabi ng Leviticus, yung karne ng baboy ay hindi dalisay sa inyo. Sino ang pinagsasabihan noon? Yung mga followers of Christ, di ba? Yung kapatid nating Christianity ay pinagbabawal din na ang karne ng baboy ay hindi pwedeng kainin. Sa Deuteronomy, no? Parang na tayo, no? Kasi hindi tayo bihasa sa ano. What we are dealing is only the Quran. So, anyway, itong sa Deuteronomy ay chapter 14 verse 8, ganun din ang sinabi na the same, the flesh of the swine is unclean to you. The same, yung content is unclean. Kagaya ng Quran sa surah 2, An'am 145, sabi niya, lahmul khinzir fa innahu rijsun. Okay? So yun ang reason ng Quran, ng Allah, dahil ang karne na yan ay unclean. Sa Isaiah, the book of Isaiah, chapter 65, verse 2 to 5, ganon din ang sinabi, the flesh of the swine is unclean to you. Okay. Bakit nga yun? Yung mga taong, mayroong mga sa Christianity, no, sa mga Jews, hindi sila naniniwala sa Bible. Hindi din sila naniniwala sa Quran. So, anong pininiwala nila? If it is logical and scientific, di ba? So, ayun ang mayroong nga iba na naniniwala sa inyo. Sa kanila pala. So, sabi ng book o kaya kitab, sabi niya, itong the consumption of pork, itong paggamit ng pagkain ng pork ay it causes several disease. Marami daw disease na makukuha sa baboy. Sabi niya, itong disease na to is no less than 70 kinds of diseases. 70 kinds of diseases. So, ang matindi doon, sabi niya, ang example ng disease na ito ay roundworm. Roundworm, pinworm, hookworm, at iba pa. And one of the most dangerous is Taenia solium. Taenia solium, yan ang tinatawag na sa layman term, sa pagtawag na yung mga sa mga ordinaryong yan ang tinatawag na tapeworm. Ang haba yan ay, sabi niya dito, itong Taenia solium ay pumapasok sa intestine ng mga tao, no? At doon naglilay ng eggs. Yung eggs niya, yung eggs, itlog ng tapeworm na yan ay kung pumasok pumapasok sa bloodstream natin, no? At kung pumasok sa ulo, sa brain, ang kalabasan nun ay ano yan? Loko, no? Maluloko ang tao, no? Ma-brain damage ang tao kung pumasok sa kanyang brain. Kung pumasok naman sa kanyang heart, sa puso, ano mangyari? Heart attack, no? So, sabi niya dito, kung pumapasok naman sa mata pala pumapasok yung itlog ng tapeworm na yon. So, magiging blind ang mga tao. Magiging blind. Hindi naman siguro katarak. Merong ako nakakita na walang pero hindi makakita. Siguro yung retina ng kwan ay nasira or there's something
yung ibang dahilan na nagiging ano. Wala namang Muslim na kumakain ng baboy, no? Pero, meron ba? Lasa mo. So, itong kuwan pala, meron pang pinakamatinding sakit na nakukuha sa kuwan sa anong tawag doon sa baboy ay yung tapeworm na yon ay hindi yun namamatay sa true yung inaano sa binababad sa kuwan sa apoy, magdamag man o hindi yun namamatay. Meron pang isa, trichurasis. Hindi din yan namamatay sa kuwan. It causes cancers. Hindi din namamatay na sa kabababad sa apoy. So, makikita natin dito, bakit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hurrimat alaykum almita? Kasi yung patay na hayop, vulnerable na yan sa yung mga germs na galing sa labas. Yani, pwede nang pasukan ng mga germs. So, ayaw ng Islam, ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na marurumihan ang ating kaluluwa. At ayaw din ng Allah subhanahu wa ta'ala malalagay ating katawan sa kapahamakan. Dahil doon sinabi sa Suratul An'am, فَإِنَّهُ رِجْسٌ. It is unclean to you. It is unpure. Hindi pure yung na yan. Dahil it contains na diseases na hindi na namamatay sa apoy. So, iyon ang dahilan kung bakit ang Muslim na hindi kumakain sa baboy. Ang tanong, yung binibili natin na yung yung mga sa mga anak natin, no? Not so in Kuwait. Pero sa Pilipinas, alam mo kung minsan yung cooperative namin, yung manager ng cooperative, alam mo yung 1 peso, yun ang makakaya ng mga bata, no? Nakabili na mo, tapos meron doon nakalagay talaga pork. Kasi, ang iba nakakain na, ang iba wala. Ang nag-find out doon isang estudyante na babae. So, yung na yun, nakakain din ng mga Muslim. In case nakakain sila, hindi tayo, no? Sila, ang Muslim. So, ano ang kaparusahan doon? Dahil, sabi niya, magkasala ba ang isang Islam, ang isang Muslim, ibig sabihin nun, kung nakakain siya ng PIG na hindi niya alam. Hindi lang hindi alam. Sinabi ng Diyos, makikita natin, sa Suratul Baqarah, sabi ng Diyos, tingnan mo, no? فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sabi niya, yung mga taong napilitan kumain ng baboy, Muslim, napilitan. Because kung hindi siya kakain ay mamamatay. It is now in the case of surviving, no? Survival. So, wala ka nang malilingon, wala ka nang makita, kundi nandyan sa harapan mo ang PIG. Wala, anong gagawin mo? Pamaniturra, yan ibig sabihin ng pilitan. You are forced to do that because, mamamatay ang tao. Pero, pwede niyang kainin. Pwede mo nang kainin. Pwede niyang kainin. Gayro bagin. Ang kondisyon lang doon na hindi talaga niya gusto na kumain noon, napilitan talaga siya. Fala isma alay, wala siyang kasalanan. Pero ang kakainin lang niya, migdaru, yan sapat lang para sa oras na yon. Baka ay sa ibang oras, sa ibang panahon, makakita na siya ng pagkain. Kahit yung asis, pwede mong kainin para lang mabuhay. So, kung wala ng dahilan, walang problema kumain ng Muslim. Kung nakakain ng Muslim, paano niya linisin? Paano linisin yung mas marurumi na pumasok sa ating katawan?
Nakita niyo yung turba? Yung turba? Yung lupa na yan, no? Kung meron kayo noon, doon sa amin na nagtatako, sabi ko, bakit nauubos itong kinakain pala. Yes, really true, no? Hindi ako kung nakakain ka ng ganoon, kumuha ka lang ng nectar, yan yung kaunti, ganyanin mo, at ihulog mo sa kuwan, sa tubig. Ihalo mo sa tubig at inumin mo. Magiging malinis ang iyong, inshallah, katawan. So, panglinis ng dumi, marurumi, pwedeng gamitin ang Turbatul Hussain dahil sa blessings na binigay ng Allah sa lupa na yan. Okay? O kahit may sakit, pwede rin gamitin ang lupa. Kaya bumili kayo ng kahit hindi nyo ginagamit, bumili lang kayo. Okay? Para i-reserve. O kaya pang gamitin nyo para sa pagdarasal. So, yun ang kasagutan tungkol sa pork na yan. Meron dito very interesting. Okay. Itong katanungan tungkol sa isang nagmamahal. Okay? Kinig kayo. Paano po kung mahal mo ang iyong asawang Christian? Paano po kung mahal mo ang iyong asawang Christian? Pero dahil po na yumakap ka na kay Allah, okay, yan na Muslim. Okay? Bagong yakap sa Islam. Kailangan po bang isakripisyo yung kalimutan siya dahil nga po is forbidden love. Forbidden love ang ginamit. Alam mo, natatawa ko gabi. Forbidden love. Bakit naging forbidden love? Dahil daw yung asawa, either yung asawa na mahal niya, tapos dahil bagong yakap sa Islam, nagiging dahilan na magiging haram ang asawa niya, babae at saka lalaki man, or vice versa. So, mahirap din ito sagutin, no? Mahirap din sagutin. Dahil ang sinabi sa Suratul Baqarah, kahit kaano, halimbawa, lalong-lalo na ang babae, no? Muslimang babae, ang lalaki ay musyrik, no? Hindi Muslim, non-Muslim. Sabi niya, mas mabuti pa yung slaves, sabi ng Quran, wal abdun musrikun khairu min, yung abdun, yung slave or alipin na na lalaki, mas mabuti pa sa yung halimbawa general na non-Muslim na hindi siya nag-Muslim, mas mabuti pa ang walang trabaho kaysa yung walang yung hindi siya Muslim. Lalong-lalo ng babae. Dahil, whether you like it or not, you have to follow sa religion ng lalaki. Dahil siya masusunod. Dahil doon, pinagbabawal ng Islam na ang babae na Muslim mag-aasawa ng lalaking non-Muslim. So, nagkataon, sila ay Christian dalawa, tapos nag-Muslim ang babae. Paano yun? Diyan masusukat ang pagmamahal ng lalaki sa babae. Masusukat talaga, no? At masusukat din ang iyong katalinuhan. Isa. Pangalawa, at masusukat din ang iyong saan ba ang mahal mo? Allah subhanahu wa ta'ala, o yung isang tao na magdadala sa isang kapahamakan man, or isang bagay na kung saan
ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na maghapid sa iyo. Meron nga nagsasabi na, okay, tabligan mo. Kung hindi, turuan mo. Kung ayaw niya, okay, siya ay siya. Ang religion ay religion niya. Ang religion mo ay religion mo na rin. Pabayan na lang siya. Hindi yung pwede. No? Dapat ang Muslim na babae, ang kanyang asawa ay Muslim din. So, yung Muslim na lalaki at Christian ang babae, of course, yung babae dapat sumunod sa lalaki. Walang problema yun. Pero ang babae ang magkakaproblema talaga. Dito masusukat ang pagmamahalan ng bawat isa sa kanila. She has to select yung asawa niya or yung pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Doon maghingi ka sa Allah na bigyan ng patnubay yung lalaki para magiging Muslim na rin. Okay? Walang follow-up question? Makikita po ba ang Allah sa araw ng paghuhukom? Makikita po ba ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom o hindi? Pwede nating sabihin na makikita? O hindi? Bakit nga? Bakit hindi natin makikita? Alam mo yung mga magsasabi niya, sabi niya, meron ng mga tao, no, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah 118, Suratul Baqarah, sabi niya, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ. Sabi ng Allah, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, magsasabi yung mga taong walang kaalaman tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong sasabihin nila? Sana magpakita sa amin ang Allah subhanahu wa ta'ala, magpakita sa amin ang God, sana magpakita sa amin para sabihin na ikaw ay isa kang nabi. Sana mayroong mga Kristiyano, mga pagan sa panahon ng Rasulullah. Sabi niya, sana magpakita man ng Diyos, pupunta dito sa amin at magsasabi na totoo, yang taon na yan ay sugo namin pinadala. Para maniwala kami. Ganon din, halimbawa, paano mo sabihin, makikita ba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya? Kataan, hindi. Muttapak ang lahat. Ang lahat ng madahil ng Islam, sabi niya, hindi makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya or sa mundo. Bakit nga? Bakit? Dahil kung makikita mo without giving you any verses from the Quran, we can say na kung Diyos siya or Allah siya, at nakita mo, you can describe Him. Diba? Kung ma-describe mo siya, okay, yung mga marurunong sa drawing, maganda ang pagka-drawing. Dahil makikita mo siya, either babae man, la samahallah, or lalaki. So, kung makikita mo yan, ang nakikita mo ay katangian niya ng isang nilalang, hindi ba? So, paano mo sabihin ang Allahu Khaliqun? Ang Allah ang lumilika sa lahat ng nilalang, paano sabihin yun? So, naturally, hindi mo makikita. Pero, sa Day of Judgment, makikita mo po, hindi. Tingnan mo ang conversation between Musa, Nabiullah Musa, at saka yung Allah subhanahu wa ta'ala. The time na umakyat ang Nabiullah Musa doon sa isang sabi niya,
Ya Allah, paano ba kita makikita? Sabi niya, umakyat ka dito at tumingin ka sa, yung kahoy na yun, sajara. Nang tumingin ang anong nakita niya? Nakita niya ang Allah SWT o hindi? Ano ang sinabi ng Diyos? Lan tarani. Yung lan na yun, ibig sabihin doon, tufidul abad. Yani, kailanman ay hindi mo makikita ang Allah SWT. Hindi mo talaga ako makikita, ya Musa. Kailanman hindi mo ako makikita. Bakit? Kung makikita mo ako, pwede mo sabihin, ikaw pala yun, nakita ko noon. Diba? So, kailanman sabihin ng Allah SWT, hindi mo ako makikita. Ganon din yung sinabi ng Quran, kailanman, hudyat na sa lahat ng pagkakaroon, hatta sa Yawmul Qiyamah, sa kabilang buhay ay hindi mo makikita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero ang makikita mo, yung amrun min Allah. Yung isang bagay kung saan isa sa mga pinakamamahal niyang nilikha o kaya yung nilalang. Tingnan mo nga sa Fatimah az-Zahra, no? Sa Day of Judgment, kung dadaan ang Hazrat Fatimah az-Zahra, yung khalaik, yung sangkatauhan na naipon, naghihintay ng kanilang judgment. Naipon doon, dadaan ang Hazrat Fatimah az-Zahra. Mayroong tinig na maririnig ng mga tao. Sabi niya, "Gaddu absarakum." Sabi niya, ipikit ninyong lahat ang inyong mga mata dahil daraan daraan ang Hazrat Fatimah az-Zahra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Isang nilalang, Hazrat Fatimah az-Zahra, bid'atu Rasulillah. Hindi makikita yung ihtiram, yung respect sa Fatimah az-Zahra, ay nandun pa rin hanggat sa